Tara, samahan nyo naman akong gawa ng bento baon ang twins. For today's vlog, may panibago na naman tayong itatry. At ito nga ang Poppin' Cookie na bento box. And sundin na lang natin yung nasa likod ng box. Pag open mo, makikita mo tong super cute na baunan. Tingnan mo nga at meron pang tinidor. And meron na ding mga guide dito sa likod. Kailangan lang maingat sapagkat kasi kailangan natin itong packaging. And nandito na nga yung mga powder. Mukhang madaming powder na naman tayong i-open. Tapos ito pa yung ibang kasama na kakailanganin din natin mamaya. Simple lang din yung molder kaya kinat ko na itong edge. Yan kasi magiging pangtakal natin ng water. Tapos kinat ko na nga yung packaging para makuha ko na yung bento box. Inopen ko na din yung mga powder para ma-check ko kung ano ba yung mga laman and kung ano ba yung mga dapat unahin. Una nating gagawin is yung broccoli. Kaya naman nilagay ko na itong broccoli powder dito sa water. Mix lang ng mix hanggang ma-dissolve yung powder tapos mabubuo na din siya. Mamaya magiging jelly na yan. Next naman ay gagawa tayo ng omelette. Kaya nilagay ko na itong Japanese omelette powder dito sa water. Mix lang ulit tapos kailangan mo lang siyang i-spread. And kailangan flat lang siya. Sunod na gagawin naman natin is itong sausage na octopus cut. Yes, sausage yan. Tapos octopus lang talaga yung shape. Para cute at may design nga itong bento baon. Pagkatapos niyan, ay gagawa naman tayo ng rice balls. Nilagay ko lang tong onigiri powder dito sa tubig. And ito na nga at magiging para siyang kanin. Mix lang ng mix hanggang maging ganito. And perfect na yan pagka ganyan. Diba ang galing mukha talaga siyang rice. Kinuha ko na din kasi kailangan natin makagawa dyan ng dalawang rice balls. Kaya naman hinati ko lang sa dalawa. Tapos, kailangan ko lang magbilog ng isa. Tapos, yung isa naman, kailangan triangle. May guide naman dyan kung anong shape yung kailangan. Kumurot lang din ako ng dalawang maliit na balls para sa tenga. And dapat nga ganito yung magiging itsura ng inyong rice balls. Tapos, itong isa naman, kailangan nyo lang siyang i-mold ng parang triangle. Kailangan lang talagang i-flat yung mga sides. Inopen ko na din tong salt and sesame powder. And nilagay ko lang siya dito kasi yan yung magiging pang-decorate natin. Actually, maraming sosobra dito. Kasi pang-design lang talaga siya. Kinuha ko na yung triangle lang shape, tapos dinip ko lang dito sa medyo pahaba. At pag angat mo, ganito yung magiging itsura niya. Diba? Familiar naman siguro sa inyo yung itsura nito. Sunod naman is yung bilog, tapos ididip natin siya dito sa face ng panda. And super cute kasi ganito na nga yung itsura niya pagkatapos. And then, kailangan din black yung kanyang ears. Kaya yung dalawang maliit na bilog, dinip ko na dito sa gitna. Pinagulong-gulong ko lang para makover lahat. And pareho lang para sa dalawang ears. Sunod na gagawin naman natin is itong fried chicken. Nilagay ko lang yung fried chicken powder dito sa tubig. Tapos, halo lang ulit ng halo hanggang magmukha na siyang fried chicken na maliit. Pag ganito na, kailangan mo lang ulit siyang hatiin sa dalawa para magkaroon ka ng 2-piece na chicken. And then, naglagay ulit ako ng water kasi kailangan naman natin gawin yung spaghetti. Binuhos ko lang lahat ng powder dito sa tubig. And mix lang ng mix hanggang maging ganito na yung consistency nitong hinahalo natin. Tapos, ilalagay na natin siya dito sa piping bag. Ililipat lang natin dyan lahat tapos makikita nyo mamaya kung ano yung gagawin natin sa spaghetti. Mas okay sana kung spoon yung kasama kaso tinidor kasi kaya hindi ko masyadong nasa end. Pero pagkalagay mo sa piping bag, kailangan mo lang siyang i-push pababa tapos medyo iiko. And ito na nga yung gagamitin natin panggawa ng ating spaghetti. Ito na yung last step tapos kailangan na lang natin mag-decorate. Kalapit ng spaghetti, dito ko nilagay yung mga rice balls. Kayo namang bahala kung anong gusto nyong decoration dyan. Itinabi ko sa spaghetti yung mga rice balls para hindi siya gugulong-gulong. Tapos kinuha ko na din yung broccoli and nilagay ko na dito sa ating bento box. Yung omelette naman, kailangan lang natin siyang i-roll. Dahan-dahan lang kasi baka maputol kasi jelly lang talaga siya. And pag okay na, pwede na natin siyang isama dito sa ating baon. Kinuha ko na din itong octopus na shape na sausage. And sinama ko na din sa ating bento box. Finally, tapos na nga itong ating bento baon. Kung ganito ang baon mo, papasok ka ba sa school? Charot lang. Pero diba super cute niya? Meron pa ngang tumbler at bag dun sa tabi. And finally, eto at ready na ang ating food. Pwede na din kainin ng spaghetti. At syempre, kilala nyo na kung sino ang taga-tikim. Tinawag ko na ang twins para matry na nila. Yun nga lang, sa akin pinapakain ni Charlie and Chino. Yung lasa niya is lasa talagang candies. Tapos natatawa ko dito kasi pinapatry ni Charlie kay Chino kaso ayaw niya talaga. Kaya naman bumawi si Chino, ayan, si Charlie naman yung pinapakain niya. Kaso ayaw din kainin nito ni Charlie. Ang tagal nilang dalawa nagpipilitan kung sino ba yung kakain. Pero wala talagang may gusto kaya ending ako kumain lahat. Okay naman yung lasa niya, lasa talaga siyang candies. Mas gusto lang talaga kasi ng twins yung mga chewy na candies, hindi yung ganitong parang jelly.